Inaresto sa Pasay City ang aktres at negosyante na si Neri Naig na wanted sa kasong syndicated estafa at patong-patong na kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Tunghayan yan sa aking pagtutok. Nandito po ako para po paalam po ang warrant ng arrest. Sa videong ibinigay ng Southern Police District, nakablur na ang mukha ng babaeng inaresto pasado alas 2 ng hapon noong November 23 sa isang entrepreneur convention sa isang mall sa Pasay. Sa Facebook post ng SPD, hindi nila inilabas ang tunay na pangalan pero tinawag nila itong alias Erin, isang 41 taong gulang na aktres at businesswoman. Kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na ang inaresto'y ang artistang si Neri Naig Miranda, ang kilalang social media influencer at asawa ni parokya ni Edgar frontman Chito Miranda. Base sa warrant na inisyu ng Pasay City RTC, 14 counts ng paglabag sa Securities Regulation Code ang isa sa reklamo kay Naig. Ito yung probisyong nagsasabi na hindi maaaring bumili o magbenta ng securities ang sinumang hindi rehistradong broker or dealer sa Securities and Exchange Commission o SEC. Dalawa po yung sinerve sa kanya na warrant. Security Regulations Code regarding po ito doon sa pag-regulate ng ating mga business. Tsaka po isa yung syndicated estafa. Ayon sa PNP, nakapagpiyansa na si Naig para sa isang kaso pero mananatili pa rin siyang nakapiit dahil sa kasong syndicated estafa na non-bailable. Sa ngayon po na turnover na po natin sa BJMP kaninang 12:12 p.m. So wala na po siya sa PNP. Patuloy naming sinusubukan na makuha ng pahayag si Neri at kanyang asawang si Chito. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Samantala, dinepensahan ni Chito Miranda ang kanyang asawang si Neri Naig. Sa isang Facebook post, idiniin ni Miranda na hindi nanloko, nanlamang, kumuha at nanghingi ng pera kanino man ang kanyang asawa. Sabi ni Chito, endorser lamang ang kanyang asawa at ginamit para makapanghikayat ng investor. Puna pa niya, bigla na lamang daw inaresto si Neri nang walang notice o sabina. Hindi rin daw binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag ang kanyang asawa na kinasuhan ng syndicated estafa na non-bailable.